Ayan po, sa ganitong isang puno, pwede po pala nating pabuhayan ito sa training pot lang. Ganito po. Basta alaga po lang sa abono. Saka dilig. Pwede tayong humarbis ng maganda niyan. Or mamunga. Ayan po, yan ang bagyo sili ko. Maliit lang po yan pero hitik po ang bunga. Masyado po siyang maliliit lang ang bunga, para lang siyang bonsai. Pero siksik kasi sila sa sa isang paso ay 4 sila, kaya ganyan po. Masyado masikip. Kaya ngayon gumawa ako ng iba pa pero magkahiwa-hiwalay na. Sa training pot lang po sila. Yan po ang pinaka abalahan ko para magandang tingnan kapag ganyan ang ating bonsai. Ayun po sa bagyo sili. Sayang. Ewan ko ano kumakain ito. Ibon siguro. Hindi naman to kakainin ng uod kasi walang uod dito sa tanim ko. Wala ko nakikita. Pero palang ibon yata. Kasi may nakita na ko dito. Isang malaki na pero wala. Kinain. Nandito yun yung tinanggal ko naman. Dito. Dito yata. Ayan yan. Kinain na yun dati. Tapos ito malalaki nito. Mas malalaki ngayon ang bulas ng kasi mataba yung lupa kung ngayon na nailagay. Kahit yung ating kinchay, ito po ay kinchay. Na lang po yan, second batch. Ibig sabihin na nung nagtanim po ako, ito yung mga dati niya. Tapos yung buto niya nalaglag dyan. Ayan. Harvest na natin. Tapos yung mga buto pinatubo uli. Ayan po. Ngayon naman sa dahon sibuyas, napakamahal po dito sa amin. 300 plus yung kilo, 340 po yata. Kaya ito yung mga tanim ko dati na inabot na ng summer or yung tag-init, halos natuyo yung mga tanim ko noon na nanggaganda. Tapos pinaghiwa-hiwalay ko yan, matataba na uli. Simple lang sana magpataba ng mga tanim dito sa rooftop, basta may lupa kayo na mapagkukunan. Ito po kasi galing to sa ayan mga rice hull at nabubulok. Tingnan mo to, nagsiksika na. Dati naiipit tong dalawa pwedeng mapigtas tong gitna nito kasi nasa gitna sila. Inayos ko kaya flat na yung na flat. Flat na po yan. Ayan. Kasi nagsiksikan silang dalawa dito sa gitna. Daming bunga. Itik po yan. Ewan ko lang kung hindi masisira nito. Umuulan, umiinit dito sa amin. Ito po ay kinuha ko lang doon sa mga tinapon naming buto doon sa tindahan namin, mga silang bagyo sili. Tapos tinapon namin sa lupa, tapos yung buto tumubo. Kinuha ko after siguro magto 2 months na po ito or hindi pa, ganyan. Kaya itong bagyo siling ito ay hindi po to galing sa buto na binibili, galing na po to sa mga nabubulok na bagyo sili namin sa tinda namin. Akala ko hindi ganito, na hindi tutubo dito. Ayan, meron. At least may mapagkukunan tayo. Ito, daming bunga niyan. Ayan po, sobrang dami ang bunga. Ewan ko lang kung hindi masira. Tapos nagtatagalagay na lang po ako dito ng fertilizer niya, triple 14. Marami pa po kasi kung yung halos na expired na po yung triple 14. Hiningi ko sa kapatid ko kasi galing sa DE. Yan. Tapos ito, para hindi na tinatanggal po natin to pag wala namang bunga.
magtira lang po tayo ng mga nasa upper, kasi pag ito pinatubo natin tapos namunga dyan, tapos payat naman ito, aagawin pa po yung ano, pagiging mataba nitong bunga dito sa taas. Kasi na-experience ko dito sa kabila, ito may mga bunga na, ito mga baguhan lang po ito. Yan, para tumaba po lalo. Dito ko po yan na-experience dati. Ayan, dito po. Ito po dati may mga bunga po yan dito. Gagaya ni po nito, nasa baba. Sobrang liit. Kung hindi ko po ito siguro na ano, kasi dami nila, apat na po. Ito wala na, oh. Isa-isa lang ang bulaklak niya. Kung hindi ko siguro ito na lagyan ng pataba or pinalitan ng lupa, hindi po ito magkakagay na ito ang bunga niya. Halos malalaki lang ng konti. Ayan, marami. Dami, oh. Mahinog na. Ito yung linalagay ko sa chapsoy, kasi araw-araw po ako gumagawa ng chapsoy. Pero tinitinda ko po ay ano, gulay pa, hindi pa luto. Kasi mayroon kaming tindahan dito sa barangay. Naghahanap sila. Kami lang po ang gumagawa dito sa barangay ng ano, mga ginayat na gulay. Yun ang gawain ko araw-araw. Ito naman yung mga bago kong tanim. Di ko po to alam kung labuyo or bagyo sili din, kasi tubo rin din ito. Lahat po ito tubo. Ayan, marami po yan. Dati kong taniman po ito ng daon sibuyas, ngayon linagyan ko ng mga sili kasi dami ako nakukuha doon, sayang din. Tapos may bago pa tayong tanim. Ayan po, ito kaya dito pa po yan kasi ano pa lang po ito, 4 days, ganyan. Pag bago pong tanim, di ko po linalagay sa sikat agad ng araw. Ito bago ko lang, sabay nila itong ano, pero namumulaklak na. Tataba pa po ito pag nailabas ko na. Meron pa po doon ano, makukuha. Kaya inaayos ko yung ano, taniman ko dito sa taas. Tingnan mo po. Pinaghalo ko na po ito yung mga dati kong lupa dito, at saka itong meron lang po akong rice hull dati na mga ganito. Pinaghalo ko, tapos yung uling. Nagtitinda kami ng uling, yung bubog niya, yung pinakampino. Yun po ang hinahalo ko. Kaya halos 4 pong klase na lupa nakalagay dito. Rice hull na medyo matanda na ng konti, hindi yung bago lang. Tapos yung nabubulok na yung dati. Tapos lupa. Tapos yung uling. Kaya yan po pag nailabas natin, sisibol po yan ng parehas ng katataba nung nandun na namumunga na. Ayan. Ito dati payat, biglang tumaba. Kaya ito pong mga sili ko dito, dati po ay mga skeleton lang yan. Papayat po niyan, parehas po yan ng bago kong tanim. Tapos biglang nagkaganito, kaya masayang masaya ako. Ito, hinahangin, kailangang tatalian natin dito o kaya sa taas, kasi dito sa taas pag mahangin, naku, malakas po talaga. Dan dito na lahat ng ano, mga bonsai ko, kasi sa baba pinaalis ako doon sa linalagyan ko, hindi ko naman po kasi pag-aari yung lupa, pero watak-watak mo yung bonsai. Sa sobrang dami ng bonsai, hindi na po nagkasya. At marami po tayong ano, tinitraining ngayon ng mga bonsai. Kagaya po nito. Ito po ay tinitraining ko na. Pinapalaki ko po yung puno. Pero ang mga ugat niyang pinuputulan ko para maging wild siya. Ito po yung pinutulan ko dati. Ayan, may putol na po yan. 3 trunks po ang ano. Sa susunod na araw, ito po yung ano. Kasi kailangan putulan na po ito. Kasi malaki na eh. Hindi pwedeng magpantay po ang laki nito dito sa katawan niya, kasi masisira yung pagkakabonsai niya. Dapat mas malaki yung trunks niya. Okay, maraming salamat po. Ito lang yung update natin about sa ating gulayan sa taas. Wala pa tayo. Sunod nito ay lalagay po ako dito ng pichay. Kahit punong-puno po yan, oh. Grabe. Ang iba nito ibababa ko na kasi hindi ko naman napagkukunan. Yan ang ano ng asawa ko, dapat to yung nakakain, pero masaya kasi ako sa napagbubonsai ko. Ang ganda ng aking ano, nag-uumpisa na po ang umulan, pero sana hindi malaglag yung mga bulaklak niya. Ang ganda po kasi.
Yan po ay galing sa cutting, tapos pag nawawala na po sila ng bulaklak, cutting ko uli. Pero ang bilis pong magkasanga. Tingnan mo sa taas, nakakatings po yan. Ang bilis. Kaya pag kinatings mo na, mamumulaklak na po yan. Isa rin po ito sa training. Pinati ko po ito sa 4 na piraso ang puno niya para lumaki po ito. Ay, nabubuhay na rin pero gumagalaw. Wala po ito sa Linabas ko na po siya kasi 5 days na siyang nakatanim. Dati po nakalagay yan dito sa ilalim. Ito na naman po yung kala ko hindi mabubuhay kasi 2 days po siyang hindi nakatanim. Pero sabi ko kaya ko kasi paikos. Ang paikos madali po yan. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Ito nga po ang Copy Bonsai Pot Vlog na kahit mikos-mikos po yung ating vlog. Sana mag-enjoy po kayo sa panonood. Kahit ano na lang po may upload ko. Ganyan po tayo. At least may matututunan kayong konti sa aking mga ginagawa dito sa aking rooftop. Ang pinakang kalaban ko lang po dito ay yung ibon. Sinisira nila yung taniman ko. Minsan ginagawa nilang laruan. Nilalaruan nila itong tinatapon nila yung mga ko dito. Lupa. Kita ko sa iyo minsan ang sample kasi linagyan ko na ng mga bato-bato po yan kasi tinatapon nila. Pinaglalaroan. Ito naubos na po yan. Kapag tuyo po ito, dito sila naglalaro. Dito sila nagpapainit. Ang ganda po. Wow. Dati hindi po ito ganito. Pag namumulaklak. Nag-iba naman yung bulaklak niya. Dati po siya, pinkish at saka white. Ngayon nag-umpisa sa pagka brown. Siguro dahil po sa ulan or parang may napansin po ko sa ating bougainvillea. Kapag cuttings ka ng cuttings, nag-iiba po yung ibang bulaklak niya. Kasi dito sa puti ko, minsan po may lumalabas na dyan na red na guhit. Sabi ko dating plain na puti yan, pero bakit nagkakaroon ng ganun? Dito po sa ganito, may lumalabas po yan dito na guhit na pinkish or red, ganyan. Di ko po alam kung variety or sa pagtanim na lang or sa abono. Di ko masyadong kung kasi kinuha ko lang to pure na white Kaya po umuulan na. Hanggang sa muli na lang po ng ating pagbablog uli. Ayan po, harvestin natin yung bagyo sili.